afternoon, welcome to my channel. Ngayon, episode natin gagawa naman tayo ng floating island dessert. Ito ay isang 3-in-1 dessert na gawa sa ube halaya, leche flan at brazo de Mercedes. Nung nakaraang vlog ko, gumawa na po ako ng ube halaya at siyang gagamitin natin ngayon. Hindi po matamis tong ube halaya na ginawa ko, tamang-tama lang. Kasi lalagyan nga natin ng leche flan ngayon sa gagawin nating floating island. Ngayon, simulan natin sa gagamitin natin na aluminum tray. 6 lang yung gagawin ko. Super init. May electric fan na dito sa gilid pero mainit pa rin. Ay, ito muna. Malapit nang maubos kaya gagawin ko na siyang floating island para maituro ko sa inyo kung paano. Kayo na pong bahala kung gaano po karami ang gusto nyong ilagay na ube halaya. Ipe-press lang po natin to dito sa pan. Okay. Press lang po natin. Kayo na po ang bahala kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay na ube halaya. Eto na po yung mga na-press kong halaya sa ating pan. Okay. Ngayon, gagawin naman po natin ang ating creme brulee or ang ating leche flan. Ito pong leche flan ko ay puro. Hindi po ako nagamit ng egg white sa aking flan. Ang sarap kasi pag puro, yung may ligat feels. Okay. Gagamit po tayo ng 10 pieces ng egg yolks. Nagtira nga po pala ako ng ube halaya kasi may share pa ako sa inyong isa pang masarap na recipe gamit ang ube halaya na yan. At nga po pala, lagyan na natin ng isang latang evaporated milk ang ating egg yolks. At isang latang condensed milk. Ang mga ingredients po ay lagi ko po nilalagay sa description ng mga video. Pag nakita nyo po yung title, pindutin yung more. Pag hindi nyo pa rin makita, pindutin nyo pa rin po yung more. At lalabas na po ang mga ingredients. Then, i-mix lang po natin hanggang sa mag-combine ang ating mga ingredients. Nag-preheat na nga po pala ako ng oven. Sa oven ko po yan gagawin. Then, 350 degrees Fahrenheit. Then, sasalain po natin ng 3 beses. Pinagpapatong-patong ko na lang yung mga salaan ko para hindi na ako nakakailang ano pa ng bowl. Hindi ko na pahihirapan yung sarili ko. Okay. Then, ilalagay na po natin yung ating leche flan mixture. Hahatiin ko po sa 6. Water bath po natin ito sa oven. Pwede rin po sa steamer. Then, i-arrange na po natin sa ating
pan. Nagpapakulo na po ako ng tubig na gagamitin natin sa pag-water bath dito sa ating dessert. Huwag nyo nga po pala kalimutan, takpan po ng aluminum foil ang ibabaw ng ating ginagawang dessert para kung steam po hindi po mapatakan ng tubig ang ibabaw, hindi magkaroon ng white spot. At kung sa oven naman po gaya ng sa akin ay hindi po tumigas, i-bake po natin to ng 30 minutes o hanggang sa maset na yung creme brulee sa 350 degrees Fahrenheit oven. Okay, bago matapos ang lahat, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng bell button para updated po kayo sa aming recipe video. At gusto ko lang pong mabubulol na naman. I-shout out sila, Dr. Von de la Peña ng T-Bone Steakhouse. Sa Batangas City po, napakasarap ng kanilang T-Bone Steaks. Punta na po kayo. The Chef Diary, meron siyang mga Indian and Pakistani recipe. Angel Chloe, Chona Tirazona, Arlene Abella, Helen Zarad ng Negros Occidental, at kay Sir Blue Link ng Toronto, Canada. Shoutout po sa inyo. And thank you for watching po. Munti ko nang makalimutan ng kauna-unahan nag-share ng aking YouTube channel. Shoutout sa iyo, Gio Rafael. Uy, thank you so much. Pagtapos na po ang ating leche flan at set na, palamigin po muna natin ng tuluyan sa cooling rack bago po natin lagyan ng meringue o ng brazo. Then, gagawin ko po muna ang meringue habang pinapalamig ko po ang ating leche flan. Okay, ngayon gagawin naman po natin ang ating meringue o ang brazo ni Mercedes, yung nasa ibabaw ng floating island dessert. Bago natin gawin, mag-preheat na po tayo ng oven na 350 degrees Fahrenheit. Then, habang i-preheat tayo ng oven, i-whip natin ang ating egg whites, 10 pieces egg whites, hanggang sa maging frothy na siya. High speed po. Siguraduhin po natin na walang egg yolks na kasama kahit konti yung egg whites kasi hindi po aalsa kapag nalagyan po kahit konting egg yolks lang. Ngayon, frothy na siya. Maglalagay na ako ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Maglalagay na rin ako ng granulated sugar, 198 grams. Gradually lang ang pag-add ng granulated sugar, hindi po isang taktakan lang. Bibit lang po natin yan ng hanggang sa maging stiff pero hindi po dry. Check natin. Okay, stiff na siya. Pero hindi siya dry, tamang-tama lang. Pagka po na overbeat ang ating eggs, nagiging matubig. Babagsak po ang ginagawa natin. Yan. Ganito po ang stiff but not dry. Pipe na natin sa ating leche flan. Papipe po natin sa ibabaw. Ito yung ikatlong layer.
Type nyo lang po kahit puno. Kasi pagka na-bake to, aalsa yan. Tapos pagka lumamig, kukupis pa po, liliit pa. So kahit puno siya. Pero wag naman yung sobrang taas. Mahihirapan tayong takpan. Aayusin pa po natin yan. Lalagyan ko lang muna lahat. Pwede naman kung gusto nyo, ilagay nyo na. Kaso gusto ko kasi malinis po yung, yung mga panabi. Pag gamit natin ng cake comb later. Para hindi na mag-aksaya pa ng tissue. Kakapunas. Okay, ang ating final steps. Gamit ang cake comb, suklayin natin ang ibabaw para naman magkaroon ng forma. Okay, bake na po natin to hanggang sa mag-golden brown yung ating meringue. Mga 12 to 15 minutes. Depende po sa oven natin. Gamit ko kasi gasol. Hanggang sa mag-golden brown po yung top ng ating brazo. Okay. Sarap. Perfect. Perfect. Perfect talaga ang combination ng leche flan at saka halaya. Sarap. Gumawa na kayo.